Itinakwil na parang basura ang 3 taong sakripisyo. Habang naghihingalo ang puso ni Clara sa malamig na sahig ng ospital, humahalakhak naman sa luho ang kabit na umagaw sa lahat. "Pirmahan mo yan, wala kang kwentang asawa!" Sigaw ni Leo kasabay ng pagsampal ng annulment papers. Ngunit sa pagpatak ng huling luha, bumangon ang tunay na tagapagmana ng mga Alcantara. "Sisiguraduhin kong luluhod kayo sa mismong putik na tinapakan nyo." Handa na ba silang harapin ang karma? "Pirmahan mo ang annulment papers na yan, Clara. Wala kang kwentang asawa. Tapos na ang pagtitiyaga ko sa iyo." Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng bubog na bumaon sa pandinig ni Clara. Malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang boses ni Leo na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa, ngayon ay naghatid ng matinding panginig sa buong katawan niya. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang bitbit na thermos. Sa loob nito ay ang mainit na tinolang manok na inihanda niya sa loob ng 6 na oras. Ang paboritong luto ni Leo na inaasahan niyang magbibigay ng lakas sa asawa pagkatapos ng mahabang operasyon sa ospital. Ngunit ang init ng sabaw na humahalimuyak sa luya at pagmamahal ay tila naging yelo sa sandaling iyon. Ang mga daliri ni Clara ay nanigas at hindi niya namalayang ang mga ito ay namumula na sa paso mula sa mainit na lalagyan, ngunit wala siyang nararamdamang sakit sa balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagguho ng mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Leo. Walang awa roon. Walang pagmamahal na natira sa lalaking pinaglingkuran niya bilang isang anino sa loob ng 3 taon. Sa likod ni Leo, nakahiga sa kama ng ospital si Stella. Ang babaeng iyon ay may bakas pa ng mga luha sa pisngi, nakasuot ng manipis na bestida na sadyang gulo-gulo, at may benda sa kanyang braso na tila isang tropeyo ng kanyang pagkapanalo. "Leo, pakinggan mo naman ako." Ang paos na tinig ni Clara ay parang isang bulong na nalulunod sa ingay ng aircon sa silid. Hindi ko siya tinulak. Siya ang biglang natumba. Sinubukan ko pa siyang saluhin pero bago pa man matapos ni Clara ang kanyang pangungusap, isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad ni Leo na tumama sa kanyang balat ay umaling-aungaw sa tahimik na silid. Napalingaling ang ulo ni Clara sa lakas ng impact at ang lasa ng bakal, ang sarili niyang dugo, ay nanahan sa loob ng kanyang bibig. "Huwag kang magsinungaling sa harap ko." Sigaw ni Leo, ang kanyang mga ugat sa leeg ay bumabakat sa galit. "Nakita ko ang lahat, Clara. Nakita ko kung paano mo siya tinitingnan ng may galit bago siya nahulog sa hagdan. Dahil sa iyo, nawala ang anak namin. Pinatay mo ang magiging panganay ko." Ang bawat salita ay parang isang matulis na karayom na itinusok sa kanyang puso. Ang tinutukoy ni Leo na anak ay ang kasinungalingang itinanim ni Stella, isang pagbubuntis na alam ni Clara na hindi totoo, ngunit kailanman ay hindi naniwala si Leo sa kanya. Sa loob ng 3 taon, si Clara ang naging perpektong asawa. Siya ang gumigising ng madaling araw para maghanda ng almusal. Siya ang naglalaba ng bawat gusot sa polo ni Leo. At siya ang tahimik na tumatanggap ng bawat panlalait ng kanyang biyenan na si Doña Rosa. Ibinaon niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng mga Alcantara. Tinalikuran ang luho at kapangyarihan para lamang sa isang simpleng pangarap na mahalin ng lalaking ito.
Ngunit ang pangarap na iyon ay naging isang madilim na bangungot. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Rosa. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng poot. Agad niyang nilapitan si Clara at dinuro-duro ito sa mukha. Ikaw na babae ka. Wala ka nang dinalang maganda sa pamilyang ito kundi kamalasan. Isang hampas lupa na kinuha namin sa lansangan, tapos ganito ang igaganti mo, pinatay mo ang apo ko. Tumalikod si Doña Rosa kay Clara at humarap kay Leo. Huwag mo nang patagalin ito, Leo. Palayasin mo na ang mamamatay tao na iyan bago ko pa siya ipakulong. Kinuha ni Leo ang ballpen sa ibabaw ng mesa at itinulak ito patungo kay Clara, kasabay ng mga papel na magtatapos sa kanilang pagsasama. Pirmahan mo ito ngayon din, Clara. Pagkatapos nito, ayaw na kitang makita pa. Kahit ang anino mo, huwag nang tatapak sa pamamahay ko. Nanlalabo ang paningin ni Clara dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may mga peklat mula sa pagluluto para sa kanila. Ang mga kamay na laging handang dumamay sa tuwing may sakit ang biyenan. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig habang hinahawakan ang panulat. Sa gitna ng kanyang matinding pighati, isang bagay ang biglang nagbago sa loob niya. Ang matinding pag-ibig na nagkulong sa kanya sa loob ng 3 taon ay tila biglang naputol, parang isang kwerdas ng gitara na sobrang nahila hanggang sa mapatid. Ang sakit ay nanatili, ngunit hinaluan ito ng isang malamig na kapasyahan. Nilagdaan ni Clara ang papel. Ang kanyang pirma ay matatag, walang panginginig, parang isang huling hatol sa kanyang lumang buhay. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Isang mumurahing pilak na siya rin ang bumili dahil ayaw gumastos ni Leo para sa kanya noon. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa sa tapat ng pirma ni Leo. Hindi na siya nagsalita. Wala nang saysay ang mga salita sa harap ng mga taong piniling maging bulag. Tumingin siya kay Stella na ngayon ay may nakakalokong ngiti sa likod ng balikat ni Leo, at pagkatapos ay kay Leo na ang mukha ay puno ng pagkamuhi. Tumalikod si Clara at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay parang paghila sa bawat ugat ng kanyang nakaraan. Ang lamig ng sahig ay tumatagos sa kanyang manipis na tsinelas, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Paglabas niya ng ospital, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman o di kaya ay hinuhugasan ang bawat bakas ng pamilya Valderrama sa kanyang pagkatao. Nakatayo lang siya sa ilalim ng waiting shed, basang-basa ang laylayan ng kanyang lumang saya. Yakap ang sariling braso habang ang paligid ay nababalot ng kadiliman at ingay ng bumabagsak na tubig. Biglang isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap niya. Ang liwanag ng headlights nito ay nagpaduling sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto sa likuran at isang matandang lalaki na may hawak na payong ang bumaba. Ito si Mang Tomas, ang matapat na driver ng kanyang ama. Nang makita si Clara na mukhang basang sisiw at may bakas ng sampal sa mukha, binitawan ni Mang Tomas ang payong at agad siyang nilapitan. Senyorita Clara, Diyos ko, ano ang ginawa nila sa inyo? Tumingin si Clara sa matanda at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang kanyang mga mata ay nagningning ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag na puno ng panganib at kapangyarihan. Tomas, ang kanyang boses ay malamig pa sa ulan. Dalhin mo ako sa Hacienda Alcantara.
Tapos na ang oras ng paglalaro bilang si Clara Santos. Oras na para bumalik ang tunay na tagapagmana. Sumakay si Clara sa loob ng sasakyan, iniwan ang ospital at ang lahat ng kanyang dusa sa likuran. Habang umaandar ang sasakyan palayo, isang tanong ang nanatili sa hangin. Ano ang gagawin ni Leo kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya ay ang kaisa-isang tao na may kapangyarihang magpabagsak sa kanyang buong mundo? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng marangyang sasakyan ay tila mga luhang hinuhugasan ang madilim na bahagi ng alaala ni Clara. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang init na dulot ng heater ay malayo sa malansang amoy ng ospital at sa nanunuot na lamig ng pagtrato sa kanya ng mga Valderrama. Napatingin si Clara sa kanyang sariling refleksyon sa bintana, maputla, may bakas ng pamamaga sa pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Senyorita, malapit na po tayo sa hacienda. Magalang na wika ni Mang Tomas habang maingat na minamaneho ang sasakyan sa gitna ng masukal na daan patungo sa kabihasnan ng mga Alcantara. Nang bumukas ang naglalakihang pintuang bakal ng Hacienda Alcantara, tila bumalik ang lahat ng hiningang nawala kay Clara sa loob ng 3 taon. Ang malawak na lupain, ang mga punong naglalakihan, at ang mansyong nakatayo ng may dangal sa gitna ng kadiliman ay nagpaalala sa kanya kung sino talaga siya. Hindi siya si Clara Santos na isang hamak na katulong sa paningin ng kanyang biyenan. Siya si Clara Alcantara, ang prinsesa ng tahanang ito. Pagkababa ng sasakyan, sinalubong siya ng mga kasambahay na matagal na siyang hinihintay. Ngunit sa gitna nila, nakatayo ang isang matandang lalaki na may pilak na buhok at mukhang seryoso, ngunit ang mga mata ay bakas ang matinding pag-aalala. Si Don Eduardo Alcantara. Papa? Ang tanging nasabi ni Clara bago siya tuluyang napahagulgol. Tumakbo siya patungo sa kanyang ama at doon ibinuhos ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait ng pagkakaitwal, at ang lahat ng pagod sa pagpapanggap na siya ay masaya. Niyakap siya ng mahigpit ng ama. Ang mga kamay nito ay nanginginig sa galit nang makita ang pasa sa pisngi ng anak. Patawad, Papa. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pag-ibig. Hikbi ni Clara habang nakasubsob sa dibdib ng ama. Tahan na, anak. Nandito ka na sa tahanan mo. Bulong ni Don Eduardo. Ang boses ay puno ng pait para sa mga taong nanakit sa kanyang kaisa-isang hiyas. Hinding-hindi na nila muling madadapuan ng daliri ang kahit dulo ng iyong buhok. Ang bawat luhang ipinatak mo ay babayaran nila ng higit pa sa inaasahan nila. Nang gabi ring iyon, sa loob ng malawak na silid ni Clara na matagal na niyang iniwan, dinalhan siya ng kanyang ama ng mainit na tsaa. Naupo si Don Eduardo sa gilid ng kama habang si Clara ay nakabalot sa makapal na kumot. Kinuha ng matanda ang isang malinis na tuwalya at dahan-dahang pinatuyo ang basang buhok ng anak. Ang bawat dampi ng tuwalya ay tila isang haplos ng pagpapagaling sa sugatang puso ni Clara. Sa sandaling iyon, hindi siya ang CEO o ang tagapagmana. Siya ay muling naging maliit na batang babae na pinoprotektahan ng kanyang ama mula sa lahat ng bagyo ng mundo. Ito ang kanyang golden moment, ang init ng tunay na pagmamahal ng pamilya na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman o huwad na pangako ni Leo. Kinabukasan, ang Clara na bumaba mula sa kanyang silid ay hindi na ang babaeng basang-basa ng ulan kagabi. Gamit ang isang matalas na gunting, pinutol niya ang kanyang mahabang buhok
hanggang sa kanyang balikat. Isang simbolo ng pagputol sa lahat ng ugnayan niya sa kanyang nakaraan. Nagsuot siya ng isang formal na puting suit na nagpapakita ng kanyang otoridad. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagpapaubaya, ngayon ay kasing talas na ng espada. Samantala, sa loob ng bahay ng mga Valderrama, tila isang piyesta ang nagaganap. Sa loob mismo ng dating silid ni na Leo at Clara, masayang inilalatag ni Stella ang kanyang mga mamahaling gamit. Kinuha niya ang isang mamahaling pabango at isinaboy ito sa buong paligid. Pilit na pinapatay ang amoy ng sampagwita na madalas gamitin ni Clara. Sa wakas, akin na ang lahat ng ito. Nakangising wika ni Stella habang nakatingin sa malaking salamin. Wala na ang sagabal na iyon. Leo is mine, and this house is mine. Pumasok si Doña Rosa sa silid, bitbit ang isang baso ng gatas. Bagamat pabor sa kanya ang pag-alis ni Clara, tila nagsisimula na siyang mainis sa pag-uutos ni Stella sa mga katulong. Stella, dahan-dahan naman sa pagpapakilos sa mga tao rito. Hindi ka pa naman asawa ni Leo, puna ng matanda. Ngunit isang matalim na tingin lamang ang ibinalik ni Stella. Huwag nating kalimutan, Doña Rosa, na kung hindi dahil sa akin, wala si Leo rito ngayon. Utang niyo sa akin ang lahat. Ang tono ng boses ni Stella ay wala na ang tamis na ipinapakita niya kay Leo. Ito ay puno na ng pagiging arogante at kawalan ng galang. Napalunok na lamang ang matandang babae, tila ngayon lang napagtanto ang totoong ugali ng babaeng kinuha niya para palitan ang kanyang mabait na manugang. Sa opisina ni Don Eduardo, inilapag niya ang isang makapal na folder sa harap ni Clara. Anak, ito ang proyektong matagal na nating pinagpaplanuhan, ang Alcantara Eco Resort and Legacy Village. Ito ang magiging pinakamalaking proyekto sa buong probinsya. Tiningnan ni Clara ang mga dokumento. Alam niya ang proyektong ito. Ito rin ang proyektong tanging pag-asa ni Leo para maisalba ang nalulunod na kumpanya ng mga Valderrama. Sa loob ng 3 taon, narinig ni Clara ang mga paghihirap ni Leo na makuha ang atensyon ng pamilya Alcantara nang hindi alam na ang asawang katabi niya sa gabi ay ang mismong susi sa kanyang pangarap. Gusto mo bang ibigay ko ito sa kanila, Clara? Isang tawag mo lang, maaari nating tulungan ang kumpanya ni Leo. Tanong ni Don Eduardo, sinusubukan ang puso ng anak. Isinara ni Clara ang folder ng may diin. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi, Papa. Ibibigay natin ang proyektong ito sa pinakakarapat-dapat. At sa ngayon, ang mga Valderrama ay kailangang matutong gumapang sa putik na sila rin ang gumawa. Ako mismo ang hahawak sa bidding na ito. Gusto kong makita ang mukha ni Leo kapag nalaman niyang ang taong tinatapak-tapakan niya noon ang siyang magpapasya kung may kinabukasan pa ang pamilya niya. Ang mga salita ni Clara ay puno ng kapangyarihan at katiyakan. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong, sino ang misteryosong tao na nagpadala ng mensahe kay Mang Tomas kagabi para sabihing nasa panganib siya sa ospital? Hindi ang kanyang ama ang nag-utos sa sasakyan. May ibang taong nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Itinaas ni Clara ang kanyang mukha, handang harapin ang mundo. Ang labanan ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. Siya ang magiging bagyo na wawasak sa lahat ng kasinungalingan ng mga Valderrama.
Ang bawat pagsikat ng araw sa Hacienda Alcantara ay tila isang bagong pahina ng pag-asa para kay Clara. Wala na ang tunog ng nakakarindinding bulyaw ng kanyang dating biyenan o ang malamig na katahimikan ni Leo. Sa halip, ang naririnig niya ngayon ay ang malambing na huni ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon ng niyog. Sa loob ng nakalipas na mga linggo, ibinuhos ni Clara ang kanyang buong atensyon sa pagpapatakbo ng Alcantara Eco Resort. Hindi lamang siya isang boss na naguutos mula sa isang malawak na mesa. Siya ay bumababa sa field, nakikipag-usap sa mga magsasaka at mga manggagawa. Ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at ang talino sa paghawak ng mga tao ay mabilis na umani ng respeto. Para sa mga taga roon, si Clara ay tila isang diwata na muling nagbigay buhay sa lupain na matagal na ring naging matumal. Isang umaga, habang ang hamog ay nananatili pa sa mga talulot ng mga bulaklak, naglalakad si Clara sa gitna ng malawak na hardin. Huminto siya sa tapat ng isang bakanting lote at dahan-dahang lumuhod sa basang lupa. Gamit ang kanyang sariling mga kamay, itinalaga niya ang pagtatanim ng isang batang puno ng sampagita. Ang halimuyak ng bulaklak na ito ay palaging nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina at ngayon, ito rin ang magsisilbing simbolo ng kanyang sariling pagsibol. Ang bawat pagpisil niya sa lupa ay tila isang pangako sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya papayag na matapakang muli ang kanyang dangal. Ito ang kanyang golden moment, ang simpleng ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw, malayo sa gulo ng nakaraan. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon ng mga Valderrama, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo si Leo sa hapagkainan, nakatingin sa tasa ng kape na tila walang lasa. Madalas na sumasakit ang kanyang sikmura nitong mga huling araw. Hinanap ng kanyang mga mata ang figura ng isang babaeng laging nagpapaalala sa kanya na uminom ng gamot o naghahanda ng pagkaing madaling tunawin, ngunit ang tanging nakita niya ay si Stella na abala sa pagpili ng mga mamahaling alahas sa isang catalog. Leo, honey, look at this. Bagay ba sa akin ang Diamond Legacy necklace na ito? Nakangiting tanong ni Stella, hindi man lang napapansin ang pamumutla ng mukha ng asawa. Stella, may sakit ang sikmura ko. Maari bang tawagin mo si Manang para gawan ako ng tsaa? Mahinang hiling ni Leo. Isang buntong hininga ng pagkainis ang ibinigay ni Stella. Kaya mo na yan, Leo. Malaki ka na. At saka, kailangan nating mag-focus sa bidding bukas. Sabi ni Mama Rosa, ito na lang ang tanging paraan para hindi tayo mabangkarote. I want that necklace for the gala. Kaya siguraduhin mong makuha natin ang kontrata sa mga Alcantara. Napapikit si Leo sa sakit. Hindi lang ng kanyang sikmura, kundi ng katotohanang tila isang ATM. Lamang ang tingin sa kanya ng babaeng ipinalit niya kay Clara. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng init ng pag-aalaga ni Clara ngayon ay tila isang malamig na museo ng karangyaan na walang kaluluwa. Nang hapong iyon, habang abala si Stella sa kanyang kwarto, isang tawag ang kanyang sinagot ng palihim sa balkonahe. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng kaba. Sabi ko naman sa iyo, maghintay ka. Kapag nakuha na ni Leo ang proyekto bukas, ibibigay ko ang balanse mo. Huwag mo akong bantaan. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Mabilis niyang pinatay ang tawag nang marinig ang yabag ni Doña Rosa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang ang isang lihim ay pilit niyang itinatago.
Dumating ang gabi ng pinakahihintay na Grand Bidding Gala. Ang bulwagan ng isang sikat na hotel ay napuno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Pumasok si Leo kasama si Stella na nagmumukhang reyna sa kanyang marangyang bestida. Ang lahat ay nag-uusap tungkol sa misteryosong CEO ng Alcantara Group na siyang magdedesisyon sa kapalaran ng maraming kumpanya. Siguradong matanda na at strikto ang may-ari niyan, bulong ni Stella kay Leo habang humahawak sa braso nito. Galingan mo ang pagngiti, Leo. Gamitin mo ang charm mo. Tumunog ang isang malakas na gong, hudyat ng pagsisimula ng programa. Ang mga ilaw ay unti-unting naglaho at ang spotlight ay tumama sa malaking pinto sa gitna ng entablado. Ang tunog ng mga sapatos na takong na tumatama sa dekalidad na sahig ay bumasag sa katahimikan ng bulwagan, isang ritmo na puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang figura ng babae ang lumabas. Suot ang isang itim na evening gown na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat at sa kanyang bagong gupit na buhok. Ang bawat hakbang niya ay tila isang sampal ng katotohanan sa bawat taong naroroon. Nabitawan ni Leo ang hawak niyang baso ng champagne na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag sa sahig habang ang likido ay kumalat sa kanyang sapatos. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang binibigkas ang pangalang tila isang panaginip na naging bangungot. Clara, ang babaeng nasa entablado, ang babaeng may hawak ng susi sa kanyang kinabukasan, ay walang iba kundi ang asawang itinapon niya sa ulan ilang linggo lamang ang nakakalipas. Ang ngiti ni Clara mula sa entablado ay hindi para sa kanya. Ito ay isang ngiti ng isang reynang handa nang bawiin ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat ng naroroon. Ang bawat mata ay nakatuon sa entablado, ngunit ang mga mata ni Leo ang pinakahindi makapaniwala. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang mabilis na pagtibok na tila gustong kumawala, habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakalagay sa kanyang gilid, nanginginig at malamig. Hindi maaari, panaginip lang ito, bulong ni Leo sa sariling hangin. Ang babaeng nasa harap niya na may tindig ng isang reyna at boses na puno ng awtoridad ay ang parehong babaeng tinawag niyang walang kwenta, ang parehong babaeng pinalayas niya sa gitna ng gabi. Baka kamukha lang niya, Leo. Don't be fooled. Gigil na bulong ni Stella, ang kanyang mukha ay namumula na sa halong takot at inggit. Imposibleng maging CEO ang katulong na yan. Baka nagpanggap lang siya para hiyain tayo. Hindi pinansin ni Clara ang mga bulungan. Dahan-dahan siyang lumapit sa podium. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang matatag na ritmo na tila nagmamarka ng kanyang kapangyarihan. Inayos niya ang mikropono at ang kanyang paningin ay lumingon sa buong silid bago ito sandaling huminto kay Leo. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ni Clara. Ang kanyang boses ay malinaw, malambing, ngunit may talim na hindi maitatago. Ako si Clara Alcantara, ang tumatayong Chief Executive Officer ng Alcantara Group of Companies. Narito tayo ngayon para sa isang mahalagang hakbang sa ating industriya, ang pagpili ng kumpaniyang makakasama namin sa pagbuo ng ating pangarap na eco-resort. Hindi na nakapagtigil si Stella.
Ang kanyang selos ay lumampas na sa kanyang lohika. Sinubukan niyang humakbang palapit sa entablado, ngunit bago pa siya makalapit ay hinarang na siya ng dalawang malalaking gwardya. "Hoy, Clara! Anong palabas ito?" Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng marangyang bulwagan. "Saan mo ninakaw ang damit na yan? Magnanakaw ka. Leo, bakit mo hinahayaang bastusin tayo ng babaeng ito?" Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng panghuhusga kay Stella. Ngunit si Clara ay nanatiling kalmado, ni hindi niya tiningnan ang nagwawalang babae. "Ipagpaumanhin niyo ang abalang ito," wika ni Clara sa mga bisita. Ang kanyang boses ay puno ng formalidad. Mukhang may mga taong naligaw sa maling okasyon. Sa sandaling iyon, si Doña Rosa naman ang sumingit. Nakita ng matanda ang pagkakataong makuha ang loob ng mayamang CEO. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapanglait tungo sa isang huwad na pagmamahal. "Clara, hiha! My favorite daughter-in-law!" Malakas na wika ni Doña Rosa, sapat na para marinig ng mga malapit sa kanila. "Alam ko na noon pa man na may tinatago kang galing. Patawarin mo kami sa munting hindi pagkakaunawaan sa ospital. Leo, halika rito. Batiin mo ang iyong asawa." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan, ang babaeng ilang taon siyang itinuring na basahan. "Excuse me, senyora." Malamig na tugon ni Clara. "Nagkakamali po kayo ng tao. Ang pagkakaalam ko, ang inyong manugang ay ang babaeng kasama niyo ngayon na sumisigaw sa gitna ng aking kaganapan. At wala akong matandaang biyenan na tinatawag akong hampas lupa sa harap ng mga nurse sa ospital." Napanganga si Doña Rosa. Ang kanyang mukha ay nagmistulang tuyong papel sa sobrang kahihiyan. Samantala, si Leo ay nanatiling nakatayo roon, tila isang rebultong unti-unting dinudurog ng katotohanan. Nagpatuloy ang programa. Isa-isang binuksan ni Clara ang mga envelope ng bidding. Nang dumating ang pagkakataon ng Valderrama Construction, tumigil ang mundo ni Leo. Ito na ang huling bala niya para maisalba ang pamilya. Tiningnan ni Clara ang proposal ni Leo sa loob lamang ng ilang segundo bago niya ito dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng mesa. Ang Valderrama Construction ay opisyal na tinatanggalan ng karapatang sumali sa bidding na ito, pahayag ni Clara. "Bakit?" Halos mawalan ng boses na tanong ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Maganda ang track record namin, Clara. Alam mong pinagpuyatan ko ang proposal na yan. Ang kumpanyang pinipili ng mga Alcantara ay hindi lamang nakabase sa track record o sa ganda ng plano." Sagot ni Clara, habang dahan-dahang itinaas ang isang baso ng pulang alak na inabot ng isang waiter. "Pinipili namin ang kumpanyang may integridad. Paano ko ipagkakatiwala ang milyon-milyong pisong halaga ng proyekto sa isang taong hindi marunong kumilala sa katotohanan sa loob mismo ng kanyang tahanan?" "Integrity starts at home, Mr. Valderrama, at base sa aking karanasan, wala kayo niyon." Ito ang kanyang golden moment. Habang ang lahat ay nakatingin, elegante niyang itinaas ang baso ng alak. Ang pulang likido ay kumislap sa ilalim ng mga chandelier. Ang kanyang boses ay walang pait, walang poot, tanging ang dinalisay na katotohanan na mas masakit pa sa kahit anong sampal. Sa sobrang kahihiyan at galit, biglang napahawak si Stella sa kanyang ulo at dahan-dahang natumba sa sahig, nagpapanggap na nahihilo at nawalan ng malay
para makuha ang atensyon ni Leo. Leo, Leo, ang sakit ng ulo ko. Mahinang ungol ni Stella. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi gumalaw si Leo para saklolohan siya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Clara, na ngayon ay dahan-dahan ng tumatalikod para lisanin ng entablado. Ang puso ni Leo ay puno ng isang uri ng pagsisisi na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang pagsisisi na nagsimula pa lamang lalamunin ang kanyang buong pagkatao. Ang biyahe pauwi mula sa gala ay binalot ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan sa loob ng sasakyan. Tanging ang mahinang ugong ng makina at ang hampas ng hangin sa bintana ang naririnig. Nakatingin si Leo sa labas, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa imahe ni Clara sa entablado. Ang kanyang tindig, ang lamig ng kanyang boses, at ang paraan ng paghawak niya sa baso ng alak na tila bahawak niya ang buong mundo. Hindi ko talaga mapaniniwalaan ang kapal ng mukha ng babaeng iyon. Biglang pagsabog ni Stella na kanina pa hindi mapakali sa kanyang upuan. Narinig niyo ba ang sinabi niya? Integrity. Siya na isang hamak na gold digger? Leo, kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi pwedeng hayaan nating sirain niya ang reputasyon natin. Humarap si Leo kay Stella. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila may isang belo na natanggal sa kanyang mga mata. Napansin niya ang kapal ng makeup ni Stella na ngayoy medyo hulas na, ang paraan ng pagbuka ng kanyang bibig sa bawat masamang salitang lumalabas, at ang kawalan ng kahit anong bahid ng pag-aalala sa nangyaring kahihiyan ng kumpanya. Noong una, akala ni Leo ay si Stella ang biktima, ang mahinang babae na kailangang protektahan. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay isang babaeng puno ng puot at kawalan ng modo. Tumahimik ka muna, Stella. Mahinang wika ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagod. What? Pinatatahimik mo ako? Leo, ako ang biktima rito. Napahiya ako sa harap ng maraming tao dahil sa ex-wife mong impostora. Patuloy na sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay pumapailan lang na parang isang sirang plaka sa loob ng sasakyan. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng isang eksenang hindi nakasanayan ni Leo. Ang sala ay magulo. May mga bakas ng sapatos sa sahig, ang mga bulaklak sa florera ay lantang-lanta na, at ang amoy ng bahay ay tila ba hindi naaalagaan. Dati, tuwing darating si Leo, palaging amoy sampagwita at bagong luto ang buong paligid. Ang bawat gamit ay nasa tamang lugar at palaging may nakahandang mainit na tsaa sa ibabaw ng mesa. Umakyat si Leo sa kanyang silid at pumasok sa loob ng closet na dati ay puno ng mga simpleng damit ni Clara. Ngayon, puno na ito ng mga branded na sapatos at bag ni Stella, ngunit sa pinakasulok ng isang drawer, may isang bagay na naiwan. Isang maliit na notebook na may asul na cover. Dahan-dahan itong binuksan ni Leo. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Clara. Lunes. Masakit ang sikmura ni Leo tuwing umaga. Kailangang iwasan ang kape. Magluto ng lugaw na may maraming luya. Martes. May mahalagang meeting si Leo. Ihanda ang kanyang paboritong asul na polo. Siguraduhing maayos ang pagkakaplansa ng kwelyo. Miyerkules, anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ni Leo. Samahan siyang bumisita sa sementeryo kahit hindi niya ako kausapin. Ito ang kanyang golden moment. Ang bawat salitang isinulat ni Clara ay parang isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa puso ni Leo.
Habang siya ay abala sa pakikipagkita kay Stella at sa panlalait kay Clara, ang asawa niya ay walang ibang inisip kundi ang kanyang kapakanan. Ang bawat detalye ng kanyang buhay na inakala niyang magic ay bunga pala ng tahimik na sakripisyo ng babaeng tinapon niya. Napaupo si Leo sa gilid ng kama, ang notebook ay mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib, habang ang isang mainit na luha ay pumatak mula sa kanyang mata. Samantala, sa kusina, isang malakas na pagtatalo ang nagaganap sa pagitan ni Stella at Doña Rosa. Ano ba namang klase itong pinakain mo sa akin, Stella? Napakatabang, sigaw ni Doña Rosa habang itinutulak ang plato ng pasta na ipinaluto ni Stella sa isang bagong katulong. Kung narito lang si Clara, hindi ako kakain ng ganitong basura. Di sundan niyo siya doon sa hasyenda niya, sagot ni Stella. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang baywang. Huwag niyo akong ikumpara sa babaeng iyon. At tandaan niyo, kung hindi dahil sa akin, wala na kayong maipagyayabang na pangalan dahil matagal na kayong iniwan ni Leo kung hindi ko siya pinasaya. Ang bastos mong bata ka, sigaw ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay tila wala ng lakas. Ngayon lang niya napagtanto na ang perpektong kapalit ni Clara ay isang malaking pagkakamali. Bumalik si Leo sa kanyang opisina sa loob ng bahay para umiwas sa ingay. Habang inaayos niya ang kanyang mesa, may isang piraso ng papel na nalaglag mula sa folder na dinala ni Stella noong isang linggo. Pinulot niya ito. Inaakalang isa itong resibo ng kumpanya. Ngunit ang nakasulat sa papel ay nagpatigil sa paghinga ni Leo. Isa itong invoice mula sa isang laboratorio, ngunit hindi ito para sa pregnancy test. Ito ay isang resibo para sa pregnancy simulation kit at mga gamot na nagdudulot ng mga sintomas ng paglilihi. Ang petsa ng resibo ay eksaktong 2 linggo bago ang insidente sa hagdan. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa galit at pagkalito. Kung hindi buntis si Stella, ano ang nawalang anak na isinisigaw nito sa ospital? Sa gitna ng kanyang kalituhan, ang kanyang aso na si Buster ay pumasok sa kwarto at may kinakaladkad na isang maliit na itim na kahon mula sa ilalim ng cabinet sa bodega. Ang tunog ng pagkaladkad nito sa sahig ay bumasag sa katahimikan. Nang buksan ni Leo ang kahon, nakita niya ang isang lumang memory card. Naalala niya bigla. Ito ang card mula sa mga security camera na ipinalagay ng kanyang ina taon na ang nakalilipas para bantayan ang mga katulong, ngunit akala niya ay matagal nang sira ang system. Dahan-dahan niyang kinuha ang card at isinalpak sa kanyang laptop. Ang tunog ng pagpihit ng fan ng computer ay tila ba isang babala. Isang file ang lumitaw na may petsang tumatapat sa araw ng pagkahulog ni Stella sa hagdan. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa mouse, handang pindutin ang play. Ngunit ang kanyang puso ay tila ba ayaw malaman ang katotohanang maaring tuluyang sumira sa natitira niyang katinuan. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa madilim na silid ni Leo. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bawat segundong lumilipas sa video player. Gamit ang nanginginig na daliri, pinindot ni Leo ang play. Sa screen, lumitaw ang malinaw na kuha ng hagdanan noong araw na iyon. Nakita ni Leo si Stella na nakatayo sa tuktok. Tinitingnan ang kanyang sarili sa maliit na salamin at inaayos ang buhok nang may kasamang nakakalokong ngiti. Wala ang bakas ng sakit o takot na ipinakita nito noon.
Nang marinig ni Stella ang yabag ni Clara na paakyat dala ang tray ng soup, mabilis na kumilos ang babae. Kusa niyang pinunit ang laylayan ng kanyang sariling bestida, itinulak ang isang paso ng bulaklak para lumikha ng ingay, at bago pa man makalapit si Clara, dahan-dahan at sadyang inihulog ni Stella ang kanyang sarili sa huling 3 baitang ng hagdan. Nanigas ang buong katawan ni Leo. Pinanood niya kung paano lumabas si Clara mula sa kusina, gulantang at agad na binitawan ang tray para saklolohan ang babaeng nakahandusay. Ngunit sa video, kitang-kita na bago pa man mahawakan ni Clara si Stella, nagsimula na itong sumigaw ng, "Huwag Clara! Bakit mo ako tinulak?" Isang mabilis na pagbaligtad ng sikmura ang naramdaman ni Leo. Ang bawat eksena ay parang isang malakas na sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Naalala niya ang bigat ng kanyang sariling palad nang sampalin niya si Clara sa ospital. Naalala niya ang bawat masakit na salitang ibinato niya sa asawa, ang tawagin itong mamamatay tao, ang sabihing wala itong kwenta. Diyos ko, anong ginawa ko? Ang paos na bulong ni Leo ay tila nawala sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinakip sa kanyang mukha, habang ang init ng mga luhang puno ng pagsisisi ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga daliri. Ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Stella. Nakasuot ng manipis na pantulog at may dalang matamis na ngiti na dati ay nagpapalambot sa puso ni Leo, ngunit ngayon ay nagdulot ng matinding pagkasuklam. "Honey, bakit gising ka pa? Kanina pa kita hinihintay sa kwarto." Malambing na wika ni Stella habang sinusubukang yumakap mula sa likuran ni Leo. Dahan-dahang humarap si Leo. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng poot na hindi pa nakikita ni Stella kailanman. Iniangat ni Leo ang laptop at itinapat ang screen sa mukha ng babae. "Ipaliwanag mo ito, Stella. Ipaliwanag mo sa akin kung paano naging aksidente ang sadyang paghulog mo sa sarili mo." Ang boses ni Leo ay mababa ngunit puno ng panganib. Ang ngiti sa mga labi ni Stella ay tila natunaw na parang kandila. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. "Leo, let me explain." Ang kumpanya. "Para sa atin din naman yon." Masyado kasing pabigat si Clara. "Pabigat?" Sigaw ni Leo, kasabay ng paghampas ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa mga gamit sa loob ng silid. "Si Clara ang tanging dahilan kung bakit maayos ang buhay natin. Siya ang nag-alaga sa atin habang ikaw ay abala sa paggawa ng mga kwentong barbero. Wala kang anak na nawala, Stella, dahil kailanman ay hindi ka nabuntis." Ibinato ni Leo ang resibo ng pregnancy simulation kit sa mukha ni Stella. Ang mga papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga ebidensya ng isang mabulok na pagsasama. "Leo, mahal kita. Ginawa ko lang yon dahil ayaw kitang mawala." Pagmamakaawa ni Stella habang sinusubukang hawakan ang mga binti ni Leo. "Huwag mo akong hawakan." Pagtataboy ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig sa galit. "Simula sa gabing ito, wala ka ng puwang sa bahay na ito. Umalis ka na bago ko pa makalimutang babae ka at itawag kita sa pulis para sa panlolokong ginawa mo." Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pait. Habang kinakaladkad ni Leo ang mga maleta ni Stella palabas ng kanilang bahay, huminto siya sandali sa tapat ng pintuan.
Tiningnan niya ang madilim na kalye kung saan niya pinalayas si Clara noon. Ngayon, siya ang gumagawa nito kay Stella, ngunit ang pakiramdam ay hindi tagumpay kundi isang malalim na sugat. Ang bawat hakbang niya pabalik sa loob ng bahay ay tila mas mabigat dahil alam niyang gaano man karaming Stella ang palayasin niya, hindi na nito maibabalik ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Kinaladkad ni Leo si Stella palabas hanggang sa tarangkahan at isinarado ang pintuan ng may matinding diin. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang pinal na hatol. Sa labas, sa gitna ng kadiliman, ang iyak ni Stella ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na tawa. Pinunasan ng babae ang kanyang mga luha at kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Magsisisi ka, Leo. Bulong ni Stella sa dilim. Pinindot niya ang isang numero sa kanyang contacts na may pangalang Shadow. Hello? Tuloy ang plano. Kung hindi ako magiging masaya sa pamilyang Valderrama, sisiguraduhin kong walang matitirang kahit ano sa kanila. Simulan niyo na sa resort ng babaeng yan. Samantala, sa loob ng bahay, napaluhod si Leo sa gitna ng sala. Hawak niya ang notebook ni Clara, yakap-yakap ito habang ang kanyang mga hikbi ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pagsisisi ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, hindi niya alam na ang panganib ay mas malapit na kaysa sa inaasahan niya. Ang bawat hakbang ni Leo patungo sa klinika ni Dr. Rivera ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang boses ng doktor na dati ay puno ng kasiguruhan ng ibalita ang pagkawala ng bata ay naging isang nanginginig na bulong na lamang nang iharap sa kanya ni Leo ang mga ebidensya ng panloloko. Sa loob ng malamig at puting silid, napilitan ng doktor na aminin ang lahat. Ang malaking halaga ng perang ibinayad ni Stella para pekein ang mga dokumento at ang sadyang pagsisinungaling sa harap ni Leo. Ang paglabas ni Leo mula sa klinika ay tila isang pagtakas mula sa isang libingan. Ang hangin sa labas ay sariwa, ngunit ang kanyang dibdib ay nanatiling masikip, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Ang galit niya kay Stella ay unti-unting napalitan ng isang mas matinding uri ng pagkasuklam, ang pagkasuklam sa kanyang sarili. Paano niya nagawang maging ganito kabulag? Paano niya nagawang saktan ang tanging babaeng nag-alay sa kanya ng buong buhay nito nang walang hinihinging kapalit? Nang gabing iyon, ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Tila inuulit ang tagpo noong gabing pinalayas niya si Clara. Ngunit sa pagkakataong ito, si Leo ang nasa labas. Nakatayo siya sa harap ng naglalakihang pintuang bakal ng Hacienda Alcantara. Hawak niya ang isang lumang payong, ngunit ang hanging kasama ng ulan ay sadyang malakas, dahilan upang mabasa ang kanyang buong katawan. Hindi siya kumatok, hindi siya tumawag. Nakatitig lamang siya sa liwanag na nagmumula sa malayo, sa mansyong kinatitirikan ni Clara. Alam niyang wala siyang karapatang humiling ng kapatawaran, ngunit ang pananatili sa labas ng bakod ni Clara ang tanging paraan na alam niya para maibsan ang hapdi ng kanyang konsensya. Mula sa loob ng kanyang sasakyan sa malayo, pinagmamasdan ni Clara ang anino ng lalaking nakatayo sa gitna ng dilim at ulan. Nang dahan-dahang dumaan ang kanyang sasakyan para pumasok sa hasyenda, huminto ang mundo sa loob ng ilang segundo. Nakita ni Clara ang mukha ni Leo sa pamamagitan ng basang bintana. Ang mga mata nito na dati ay puno ng pagmamataas ngayon ay bakas ang isang uri ng pagkawasak
na hindi kayang ayusin ng kahit anong salita. Walang ekspresyon ang mukha ni Clara. Hindi siya nagbaba ng bintana, hindi niya pinahinto ang sasakyan. Ang kanyang puso, na dati ay mabilis na tumitibok para sa lalaking ito, ngayon ay kasing lamig na ng ulan sa labas. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho, iniwan si Leo na mag-isa sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Clara ay puno ng kapayapaan, habang ang bawat patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay tila isang paalala na ang panahon ng kanyang pagiging biktima ay tapos na. Kinabukasan, habang sinusubukan ni Leo na ayusin ang mga gulo sa kanyang kumpanya, nakatanggap siya ng isang impormasyon mula sa kanyang mga tauhan sa seguridad. Si Stella, sa kabila ng pagiging palayas, ay hindi tumitigil. Nalaman ni Leo na nakipag-ugnayan ang babae sa isang grupong kilala sa ilegal na pagtatapon ng chemical. Ang kanilang target, ang pinagkukunan ng tubig ng Alcantara Eco Resort. Isang matinding takot ang bumalot kay Leo. Hindi ito takot para sa kanyang sarili, kundi takot para kay Clara at sa pangarap na binuo nito. Alam niyang kung tatawagan niya si Clara para magbabala, tiyak na ibababa lamang nito ang telepono. Sa tingin ni Clara, ang bawat salita ni Leo ay isa na namang manipulasyon. Kung hindi niya ako papakinggan, poprotektahan ko siya sa paraang hindi niya malalaman ang determinadong bulong ni Leo sa sarili. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng tahimik na sakripisyo. Inilabas ni Leo ang kanyang wallet at kinuha ang lukot na papel ng kanilang annulment. Hinaplos niya ang pirma ni Clara, ang huling bagay na nag-uugnay sa kanila. Alam niyang ang pagtulong niya sa pagkakataong ito ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Ngunit ito na lamang ang paraan para mabayaran niya ang libu-libong luhang idiningas niya sa mga mata ng kanyang asawa. Mabilis na kumilos si Leo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang koneksyon at sariling pondo para kumuha ng mga pribadong investigador at security experts. Hindi siya natulog, hindi siya kumain ng maayos. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang kaligtasan ni Clara. Sa loob ng Alcantara Eco Resort, abala ang lahat para sa huling paghahanda sa malaking kaitrung. Ngunit sa gitna ng katuwaan, isang empleyado na may suot na sombrero ang lumingon sa paligid ng may kahina-hinalang kilos. Hawak nito ang isang maliit na vial na may kulay lila na likido, handang ibuhos sa main valve ng water system. Biglang tumunog ang isang malakas na alarm sa main control room ng resort. Ang pula at kumukurap na ilaw ay nagbigay ng babala sa isang seryosong aberya. Ang bawat tao sa paligid ay nagsimulang magkagulo, habang si Clara ay mabilis na tumakbo patungo sa maintenance area. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaring maglaho sa isang iglap. Ang bawat pulso ng pulang ilaw sa loob ng control room ay tila isang babala ng kamatayan para sa pangarap ni Clara. Ang ingay ng mga makinang pilit na humihinga sa gitna ng pagbabara ay nagdulot ng matinding panginginig sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga tauhan, ngunit ang linyang gagamitin sana para sa komunikasyon ay tila pinutol ng isang masamang kamay. Sa gitna ng kadiliman at sa harap ng mga gauge na mabilis na bumababa, naramdaman ni Clara ang isang uri ng kawalan ng pag-asa na hindi niya naramdaman kahit noong pinalayas siya sa ospital. Ngunit sa gitna ng kanyang panlulumo, isang serye ng mabibigat na yabag ang narinig mula sa labas ng maintenance room.
Ang pinto ay bumukas ng marahan at pumasok ang 5 lalaking nakasuot ng madidilim na jacket at may mga takip sa mukha. Agad na nabalot ng takot si Clara. Iniisip na ito na ang huling hininga ng kanyang proyekto. Ngunit ang mga lalaki ay hindi lumapit sa kanya. Sa halip, mabilis silang kumilos patungo sa mga naglalakihang tubo at control panel. Ang lalaking nangunguna sa kanila, na may suot na hood na halos tumatakip sa kanyang buong mukha, ay nagbigay ng mga senyas gamit ang kamay. Walang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Tanging ang tunog ng mga metal na kasangkapan na bumabangga sa mga bakal na tubo ang maririnig sa loob ng silid. Nakatayo lang si Clara sa isang sulok, pinagmamasdan ang bawat kilos ng misteryosong leader. May pamilyar sa paraan ng kanyang pagtayo, sa lapad ng kanyang mga balikat, ngunit ang isipan ni Clara ay masyadong abala sa kaba para pag-isipan iyon ng malalim. Biglang isang malakas na tunog ng singaw ang bumasag sa konsentrasyon ng lahat. Ang isa sa mga main valve ay nagsimulang maglabas ng kumukulong tubig at mainit na singaw dahil sa sobrang pressure. Ang paligid ay mabilis na nabalot ng mapuputing usok na nagpapahirap sa paghinga. Nakita ni Clara na ang main valve ay kailangang maipit at maipihit ng mabilis, kung hindi ay sasabog ang buong sistema. Nang walang pag-aalinlangan, humakbang ang lalaking nakahood patungo sa bumubuga na balbula. Ang mainit na likido ay tumatalsik sa kanyang braso, ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit. Gamit ang kanyang 2 kamay, pilit niyang pinihit ang matigas na bakal. Ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay bumabakat, at nakita ni Clara ang panginginig ng kanyang buong katawan. Isang pagkakataon ay tumalsik ang mainit na singaw direkta sa kanyang balat, na tiyak na nagdulot ng matinding paso, ngunit kinagat lamang ng lalaki ang kanyang sariling labi hanggang sa rumesponde ang dugo, para lamang hindi makalikha ng anumang tunog na magbubunyag sa kanyang boses. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang bawat patak ng pawis ni Leo ay humahalo sa dumi at langis ng makina, habang ang kanyang mga luha ng pagsisisi ay pilit na itinatago ng dilim. Sa bawat pihit niya sa balbula, tila ba hinihingi niya ang tawad sa bawat sakit na idinulot niya kay Clara. Ang pagliligtas niya sa resort na ito ay ang pagliligtas niya sa natitirang bahagi ng kanyang sariling kaluluwa. Sa wakas, ang pressure ay bumalik sa normal. Ang mga pulang ilaw ay napalitan ng kulay berde, at ang ingay ng mga makina ay naging isang banayad na ugong na lamang. Ligtas na ang resort. Hahakbang sana si Clara patungo sa mga lalaki para magpasalamat, ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na nagbigay ng senyas ang leader. Parang mga anino na mabilis silang lumabas sa likurang pinto na wala sa madilim na kakahuyan bago pa man sila maabutan ng liwanag ng mga flashlight ng mga security guard na kararating lang. Naiwan si Clara sa gitna ng silid, hinihingal at naguguluhan. Habang tinitingnan niya ang ayos na makina, may napansin siyang isang bagay na nalaglag sa damuhan malapit sa main valve. Dahan-dahan niya itong pinulot. Isa itong puting panyo na may bahid ng sariwang dugo. Inilapit ni Clara ang panyo sa kanyang ilong at ang kanyang buong katawan ay tila nanigas. Ang halimuyak ng sandalwood na humahalo sa amoy ng kape, ang eksaktong amoy ni Leo na palaging nanunuot sa kanyang ilong sa loob ng 3 taon. Leo? Bulong ni Clara sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba,
kundi dahil sa isang uri ng kalituhan na hindi niya inaasahan. Sa labas, nakaupo si Leo sa loob ng kanyang sasakyan na nakatago sa ilalim ng mga naglalakihang puno. Ang kanyang kanang braso ay namumula at puno ng mga paltos mula sa paso, at ang bawat tibok ng kanyang pulso ay naghahatid ng matinding hapdi. Ngunit habang pinagmamasdan niya mula sa malayo si Clara na ligtas na nakatayo sa harap ng control room, isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng bayan, si Stella ay hindi pa tapos. Nakatitig ang babae sa isang mapa ng resort. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi gumana ang tubig, titingnan natin kung paano nila ililigtas ang lahat mula sa apoy. Bulong ni Stella habang sinisindihan ang isang dulo ng posporo at pinapanood itong maubos hanggang sa dulo ng kanyang daliri. Ang silid tanggapan ni Clara sa Hacienda Alcantara ay nabalot ng isang malalim na pag-iisip habang hawak niya ang puting panyo na may bahid ng natuyong dugo. Ang halimuyak ng sandalwood ay nananatili pa rin doon, tila isang mapilit na multo ng kanyang nakaraan. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay ang isang bagong ulat mula sa kanyang pangkat ng mga investigador. Nalaman niya na hindi lamang ang sistema ng tubig ang may sumubok na sumira. May isang malaking shipment ng mga dekalidad na bakal na sana ay gagamitin para sa mga cottage ng resort ang hinaharang ng mga armadong lalaki noong isang araw. Ngunit ang mas nakakagulat, ang kumpanyang tumulong upang maibalik ang mga materyales ng walang kulang ay ang Valderrama Construction, ang mismong kumpaniyang tinanggalan niya ng karapatan sa bidding. Hindi mapakali si Clara. Ang galit sa kanyang puso ay tila nakikipaglaban sa isang kakaibang pakiramdam ng pagkalito. Bakit ito ginagawa ni Leo? Bakit siya tumutulong nang hindi nagpapakita o humihingi ng kapalit? Nang hapong iyon, nagpa siya si Clara na tapusin ang mga tanong. Nagpadala siya ng mensahe kay Leo para makipagkita sa isang maliit at tahimik na kapihan sa labas ng bayan. Pumasok si Leo sa kapihan nang may mabibigat na hakbang. Ang kanyang mukha ay maputla at may mga namamaga sa ilalim ng kanyang mga mata, tanda ng ilang gabi ng kawalan ng tulog. Nakasuot siya ng isang formal na coat, ngunit ang kanyang kanang braso ay pilit niyang itinatago sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon para hindi makita ang mga seryosong sugat mula sa kumukulong tubig noong nakaraang gabi. Naupo si Leo sa tapat ni Clara. Tiningnan niya ang babae ng may matinding paggalang at pangungulila. Clara, salamat at pinayagan mo akong makipagkita. Mahinang wika ni Leo. Ang kanyang boses ay paos at wala na ang dating pagmamataas. Hindi siya sinagot ni Clara gamit ang mga salita. Kinuha niya ang makapal na folder ng ulat at ibinato ito sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel ay lumikha ng isang matalim na tunog nang tumama sa kahoy. Ano bang kailangan mo, Leo? Ang boses ni Clara ay kasing lamig ng yelo. Huwag mo akong gawing utang na loob. Kung iniisip mo na ang pagtulong mo sa mga bakal at sa resort ko ang magiging susi para makuha mo ulit ang proyekto, nagkakamali ka. Tapos na tayo. Tiningnan ni Leo ang folder, ngunit hindi niya ito binuksan. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang matalim na tingin ni Clara gamit ang isang mata na puno ng walang hanggang pighati. Wala akong hinihingi, Clara. At alam kong kahit buong buhay ko ang ibigay ko, hindi na muling mababalik ang dati. Ang boses ni Leo ay tila ba galing sa isang taong unti-unting namamatay sa loob. Gusto ko lang maging ligtas ka.
Gusto ko lang makitang mabuo ang pangarap mo. Pagkatapos niyon, lalayo na ako para hindi na kita mabagabag pa. Habang sila ay nag-uusap, lumapit ang isang waiter at inilapag ang isang baso ng tubig na may maraming yelo sa harap ni Clara. Agad na napansin ito ni Leo. Naalala niya bigla. Sa tuwing malamig ang panahon o madalas magsalita si Clara, mabilis mamaga ang lalamunan nito. Dahan-dahang ininatan ni Leo ang kanyang nanginginig na kamay at pinigilan ang waiter. Maaari bang palitan mo ito ng maligamgam na tubig? Walang yelo, pakiusap. Masama sa lalamunan ng senyorita ang masyadong malamig. Ito ang kanyang golden moment. Ang maliit na detalyeng iyon ay tila isang banayad na hampas sa puso ni Clara. Si Leo, ang lalaking kailanman ay hindi napansin kung may sakit siya noon, ngayon ay alam ang bawat maliit na pangangailangan ng kanyang katawan. Ngunit pilit na pinatigas ni Clara ang kanyang kalooban. Hindi siya pwedeng bumalik sa pagiging biktima ng mga maliliit na kilos. Tumayo si Clara, ang kanyang sapatos ay gumawa ng isang matatag na ingay sa sahig. Ang isang sugat na naging gangrene ay kailangang putulin, Leo. At kapag naputol na ang isang braso, hindi mo ito pwedeng dikitan ng band-aid para umasang babalik ang buhay nito. Huwag mo na akong sundan pa. Tumalikod si Clara at naglakad palabas ng kapihan nang hindi lumilingon. Naiwan si Leo na nakaupo roon. Tiningnan ang maligamgam na tubig na kakarating lang habang ang isang patak ng luha ay muling kumawala mula sa kanyang mga mata. Tanggap na niya ang kanyang hatol. Samantala, sa kabilang bahagi ng kalsada, sa loob ng isang nakaparadong itim na sasakyan na may mga tinted na bintana, isang lalaking may hawak na telepono ang tahimik na nagmamasid. Target is moving out of the cafe, wika ng lalaki sa kabilang linya. Oh, Ma'am Stella, handa na ang driver ng truck. Paglabas ni Clara sa kapihan, pumasok siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ang makina. Habang dahan-dahan niyang inilalabas ang sasakyan sa main road para bumalik sa hacienda, ang paligid ay biglang naging napakatahimik. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mabilis na binasag ng isang nakakatakot na ugong ng makina mula sa isang malaking delivery truck. Ang sasakyan na iyon ay nawalan ng kontrol at mabilis na bumubulusok, direkta sa gawing direksyon ng upuan ni Clara. Ang bawat segundo sa labas ng kapihan ay tila naging isang mabagal na paggalaw ng oras. Kakalabas pa lamang ni Leo mula sa pinto nang mahuli ng kanyang paningin ang isang dambuhalang truck na mabilis na bumubulusok patungo sa sasakyan ni Clara. Nakita niya ang pagkislap ng mga ilaw nito na tila ba isang nanunuksong mata ng kamatayan. Sa loob ng sasakyan, abala si Clara sa pag-aayos ng kanyang seatbelt. Hindi namamalayan ang panganib na tatama sa kanyang kaliwang bahagi sa loob ng ilang sandali. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Sa isang kisap mata, mabilis na pumasok si Leo sa kanyang sariling sasakyan na nakaparada malapit sa kalsada. Pinaandar niya ang makina ng buong lakas at humarurot patungo sa gitna ng daan. Isang nakakayanig na tunog ng bakal na naglulukot at pagkadurog ng mga bubog ang bumasag sa katahimikan ng buong bayan. Ang sasakyan ni Leo ay nagsilbing isang kalasag. Sinalo nito ang buong lakas ng paghampas ng truck para lamang hindi maabot ang pinto ng sasakyan ni Clara. Tumigil ang mundo para kay Clara. Ang kanyang sasakyan ay nayanig lamang ng bahagya, ngunit ang nakita niya sa labas ng kanyang bintana ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang sasakyan ni Leo ay tila ba isang lapirot na lata nakadikit sa dambuhalang truck
na pilit pang umiingit ang makina. Ang usok mula sa radiator ay mabilis na kumalat, bumabalot sa eksena ng trahedya. Mabilis na lumabas si Clara. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at halos hindi siya makalakad. Leo! Leo! Ang kanyang sigaw ay puno ng isang uri ng takot na matagal na niyang ibinaon. Tumakbo siya patungo sa wasak na sasakyan ni Leo. Doon, sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng salamin at baluktot na bakal, nakita niya si Leo. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa manibela, ang dugo ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Nang marinig ni Leo ang tinig ni Clara, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kabila ng matinding sakit na nararamdaman sa kanyang buong katawan, isang maliit at maputlang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na inaabot ang pisngi ni Clara na ngayon ay basa na ng luha. Salamat sa Diyos, ligtas ka. Clara, ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong na lamang bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at lumaylay ang kanyang kamay. Dumating ang mga ambulansya at pulisya sa loob ng ilang minuto. Habang isinasakay si Leo sa stretcher, hindi bitaw si Clara sa kanyang kamay. Sa kabilang dako, ang driver ng truck ay mabilis na nahuli ng mga autoridad habang sinusubukan nitong tumakas. Sa loob ng bulsa ng driver, natagpuan ang isang cellphone na naglalaman ng huling mensahe mula kay Stella. Tapusin mo na siya ngayon. Sa loob ng isang madilim at maduming paupahan sa gilid ng lungsod, nakatitig si Stella sa kanyang relo, hinihintay ang balitang patay na si Clara. Ngunit sa halip na tawag mula sa kanyang tauhan, ang narinig niya ay ang marahas na paghampas ng pinto ng mga pulis. Ang tunog ng pag-aresto at ang malamig na pakiramdam ng posas sa kanyang mga kamay ay ang naging wakas ng kanyang mga ambisyon. Hindi ito maaari. Bitawan niyo ako. Ginitkit ni Stella, ngunit ang kanyang mga sigaw ay nawalan ng saysay habang kinakaladkad siya patungo sa kalsada, kung saan ang mga tao ay nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Dinala si Leo sa pinakamalapit na ospital. Sa labas ng operating room, nakaupo si Clara. Ang kanyang puting suit ay may mga bakas ng dugo ni Leo. Dumating si Doña Rosa, humahangos at umiiyak. Ngunit nang makita niya si Clara na nakatayo ng may autoridad at lungkot, hindi na nakapagsalita ang matanda. Ang kayabangan ni Doña Rosa ay tuluyang natunaw. Naiwan lamang ang isang ina na nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ang pinakamasakit na sandali ay nang makuha ng isang nurse ang mga gamit ni Leo. Ibinigay niya kay Clara ang isang maliit na plastic na naglalaman ng mga personal na bagay ng lalaki. Sa loob niyon, nakita ni Clara ang isang maliit at lumang piraso ng tela. Ito ang kapirasong tela mula sa apron na suot ni Clara noong unang taon ng kanilang kasal. Ang apron na ginagamit niya tuwing ipinagluluto niya si Leo ng paborito nitong ulam. Ito ang kanyang golden moment. Habang yakap ni Clara ang duguang piraso ng tela, napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng sakit at pananakit, si Leo ay palaging may bitbit na bahagi ng kanyang pagmamahal sa kanyang bulsa. Ang pader na itinayo ni Clara sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming buwan ay tuluyang gumuho. Naiwan siyang hubad sa harap ng katotohanang mahal pa rin niya ang lalaking nakikipaglaban para sa kanyang huling hininga. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor na may seryosong mukha.
Kasabay nito, ang tunog ng monitor mula sa loob ay biglang nagbago. Isang mahaba at matinis na tunog na tila ba isang babala na ang bawat pag-asa ay malapit ng maglaho. Ang puso ni Clara ay tila tumigil din sa pagtibok habang nakatitig siya sa mga mata ng doktor, naghihintay ng hatol na magtatakda kung mayroon pa silang bukas na pagsasaluhan. Ang matinis at mahabang tunog mula sa loob ng operating room ay tila isang hatol ng tadhana na nagpatigil sa paghinga ng lahat ng nakatayo sa pasilyo. Sa loob ng silid, ang mabilis na pagkilos ng mga doktor at nurse ay makikita sa pamamagitan ng maliit na salamin sa pinto. Narinig ang mahinang utos ng doktor para sa muling paggamit ng defibrillator upang gisingin ang natutulog na puso ni Leo. Pagkatapos ng ilang mahabang segundo ng matinding kaba, ang mahabang tunog ng monitor ay dahan-dahang napalitan ng isang mahina ngunit regular na pintig ng buhay. Nakahinga ng maluwag si Clara, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina, dahilan upang mapaupo siya sa sahig ng ospital. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang umagos, hinuhugasan ang takot na muntik ng sumira sa kanyang natitirang katinuan. Lumipas ang 3 araw na walang malay si Leo. Sa bawat sandaling iyon, hindi umalis si Clara sa tabi ng kanyang kama. Pinagmamasdan niya ang maputlang mukha ng lalaki, ang mga aparatong nakakabit sa katawan nito, at ang nakabalot na benda sa kanang braso na nagtamo ng matinding sunog mula sa aksidente. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghinga ni Leo at ang tibok ng kanyang puso na ngayoy mas matatag na. Nang sa wakas ay dahan-dahang imulat ni Leo ang kanyang mga mata, ang unang mukha na kanyang nakita ay si Clara. Ngunit sa halip na samantalahin ang pagkakataon para humingi ng tawad o magmakaawa, isang banayad at malungkot na tingin ang ibinigay ni Leo sa kanya. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang kamay upang hindi magdulot ng anumang bigat sa damdamin ni Clara. Umuwi ka na, Clara. Mahinang wika ni Leo. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na bulong. Salamat sa pagbabantay. Pero hindi mo na kailangang maawa sa akin. Hindi mo kailangang maramdaman na may utang na loob ka dahil sa ginawa ko. Ang mga salitang iyon ay nagpakita ng isang bagong Leo, isang lalaking handang magparaya at hindi na nangingialam sa buhay ni Clara dahil sa matinding respeto. Hindi sumagot si Clara. Nanatili siyang tahimik habang dahan-dahang tumayo at lumapit sa mesa. Doon, inilapag niya ang isang lalagyan ng mainit na soup na siya mismo ang nagluto noong umagang iyon. Ito ang kanyang golden moment. Hindi siya nagmakaawa. Hindi niya sinabing pinatawad na niya ito. Ngunit ang pag-iwan niya sa soup ay isang tahimik na mensahe na ang pag-aalaga na dati niyang ibinibigay bilang isang alipin, ngayon ay ibinibigay niya bilang isang malayang babae na marunong pa ring magpahalaga sa buhay ng iba. Iniwan ni Clara si Leo na may kasamang maligamgam na ngiti bago siya dahan-dahang lumabas ng silid. Samantala, sa labas ng ospital, ang gulong iniwan ni Stella ay tuluyang natapos. Sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, nakaupo ang babae sa isang maruming sulok. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan ng kulay kahel na uniporme. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang marangyang buhay. Ang tanging natira sa kanya ay ang mga pader na nagpapaalala sa kanyang kasakiman. Si Doña Rosa naman ay napilitang ibenta ang kanilang natitirang ari-arian upang bayaran ang mga utang ng kumpanya. Ngayon, nakatira na lamang siya sa isang maliit na apartment
nag-iisa at walang sino mang gustong tumulong sa kanya. Ang karma ay tuluyang sumingil sa bawat panlalait na ibinato nila kay Clara noon. Lumipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng grand opening ng Alcantara Eco Resort. Ang buong lugar ay napuno ng mga bulaklak ng sampagita na nagkakalat ng mabangong amoy sa buong paligid. Ang mga bisita mula sa iba't ibang bansa ay nagpahayag ng kanilang paghanga sa ganda ng proyekto. Si Clara, na suot ang isang eleganteng bestida, ay tumayo sa gitna ng entablado upang magpasalamat. Napakalaki ng kanyang tagumpay, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, ang kanyang mga mata ay patuloy na naghahanap sa karamihan ng tao, umaasang makikita ang isang pamilyar na mukha. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumalik si Clara sa kanyang opisina. Doon, nakakita siya ng isang laggang bulaklak ng sampagita na walang pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat sa maliit na papel ay, "Binabati kita, Clara. Karapat-dapat ka sa lahat ng tagumpay na ito." Ang sulat kamay ay alam na alam niya. Mabilis na lumabas si Clara ng opisina at tumakbo patungo sa hardin sa likod ng resort, kung saan itinanim niya ang batang puno ng sampagita ilang buwan na ang nakalipas. Nang makarating siya roon, huminto ang kanyang mga hakbang. Sa ilalim ng malamyos na sikat ng araw ng hapon, nakita niya si Leo. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng kasuotan, may kaunting pilay sa kanyang paglakad dahil sa aksidente, ngunit abala sa maingat na pagdidilig sa komang bulaklak na itinanim ni Clara. Ang bawat kilos ni Leo ay puno ng pag-aalaga. Tila ba ang bawat patak ng tubig ay isang panalangin para sa kaligayahan ng babaeng mahal niya. Ang mabining dapit hapon ay naghatid ng isang gintong sinag ng araw na tumama sa mga talulot ng sampagita na tila ba binabalot ang buong hardin ng isang mahiwagang kapayapaan. Huminto si Clara sa kanyang paglakad. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na lumikha ng anumang ingay sa malambot na damuhan. Nakatitig lamang siya sa likod ni Leo na may kaunting panginginig sa kanyang binti habang maingat na itinataas ang pandilig ng tubig. Naramdaman ni Leo ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nang makita si Clara, mabilis na dumaan ang isang bakas ng pagkahiya at kaba sa kanyang mga mata. Agad niyang ibinaba ang pandilig at kinuha ang kanyang tungkod na nakasandal sa malapit na puno. "Pasensya na, Clara." Mahinang wika ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng paggalang habang dahan-dahang humahakbang paatras upang bigyan siya ng espasyo. "Hindi ko gustong mambulahaw sa espesyal na araw mo. Paalis na ako. Gusto ko lang siguraduhing maayos ang paglaki ng punong ito bago ako tuluyang lumayo." Tiningnan ni Clara ang pag-ika-ika ng lakad ni Leo. Ang lalaking dati ay napakabilis kumilos at palaging nagmamataas sa kanyang bawat hakbang. Ang seryosong sakripisyo nito upang iligtas ang kanyang buhay mula sa truck ay nag-iwan ng permanenteng marka sa katawan ng lalaki. Ngunit higit pa roon, ito ay nag-iwan ng isang malalim na pagbabago sa kanyang kaluluwa. Hahakbang na sana si Leo palayo nang maramdaman niya ang isang banayad na hawak sa kanyang siko. Ang mga daliri ni Clara ay malamig, ngunit may kasamang init na matagal nang hindi nararamdaman ni Leo. "Leo, huwag ka munang umalis." Ang boses ni Clara ay banayad. Wala na ang talim ng yelo na madalas niyang gamitin noon. Huminto si Leo, ang kanyang buong katawan ay tila nanigas sa gulat. Humarap siya kay Clara, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng dapit hapon.
Nakita ni Leo ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa mga mata ng kanyang asawa, mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpapakawala sa lahat ng pait ng nakaraan. Matagal bago tuluyang mawala ang sugat, Leo, wika ni Clara, habang dahan-dahang kinuha ang duguang piraso ng tela mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa lalaki. Ang bawat luhang ipinatak ko noon, ang bawat pananakit na natanggap ko, hindi iyon madaling kalimutan sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit nakita ko ang lahat ng ginawa mo. Nakita ko ang pagtaya mo sa sarili mong buhay para sa akin. Humakbang si Clara ng mas malapit. Ang halimuyak ng sampagita ay tila naging saksi sa kanilang pag-uusap. Maaring hindi na natin maibabalik ang lumang Clara Santos at ang lumang Leo Valderrama. Ngunit maaari tayong magsimula ulit bilang mga bagong tao. Walang kasinungalingan, walang lihim, at walang huwad na untin. Ang mga luhang bumasag sa matatag na anyo ni Leo ay tuluyang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Napaluhod siya sa harap ni Clara, hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang lalaking natutong kumilala sa tunay na halaga ng pag-ibig. Dahan-dahan niyang kinuha ang dalawang kamay ni Clara, ang mga kamay na may maliliit na peklat mula sa pag-aalaga sa kanya noon. Ito ang kanilang golden moment. Inilapit ni Leo ang mga kamay ni Clara sa kanyang mga labi at doon, dahan-dahan niyang hinikan ang bawat maliit na peklat ng may kasamang matinding paggalang at pagsisisi. Ang bawat dampi ng kanyang labi ay tila isang panalangin ng pagpapagaling sa bawat sugat na idinulot niya noon. Salamat, Clara. Patawad sa lahat. Ang tanging bulong ni Leo habang nakasubsob ang kanyang mukha sa mga kamay ng babae. Dahan-dahang hinila ni Clara si Leo upang tumayo. Sa ilalim ng naglalagablab ngunit banayad na kulay ng langit sa dapit hapon, dahan-dahang isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Ang init ng katawan ng lalaki, ang pamilyar na amoy ng sandalwood, at ang mahinang tibok ng puso nito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ipinulupot ni Leo ang kanyang kanang braso sa likod ni Clara, maingat at puno ng proteksyon, tila ba natagpuan na niya ang kanyang tanging tahanan sa mundong ito. Ang ulan na naghiwalay sa kanila noon ay napalitan ng isang mainit na yakap ng pagpapatawad na dahan-dahang bumuo sa kanilang mga basag na puso. Ang kanilang anino ay nag-isa sa gitna ng hardin, habang ang hangin ay patuloy na nagkakalat ng mabangong amoy ng sampagita, isang patunay na pagkatapos ng bawat malakas na bagyo, ang pinakamagandang bulaklak ay muling sisibol ng may higit na ganda at tibok ng buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila ba isang banayad na ilog na patuloy na dumadaloy patungo sa karagatan ng katahimikan. Ang Alcantara Eco Resort ay hindi lamang naging isang tanyag na pasyalan, kundi naging simbolo rin ng isang bagong simula para sa maraming tao. Ang batang puno ng sampagita na itinanim ni Clara noon ay ganap ng lumaki. Ang mga puting bulaklak nito ay namumukadkad ng may kasamang bango na nagbibigay ng init sa bawat dapit hapon. Sa loob ng isang taong iyon, maraming bagay ang nagbago, ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay naganap sa loob ng puso ni na Clara at Leo. Ang pagpapatawad na ibinigay ni Clara ay hindi isang biglaang desisyon na nagmula sa kahinaan. Ito ay isang mabagal at sadyang pagpipili na palayain ang kanyang sarili mula sa tanikala ng poot. Natutunan niyang ang tunay na kapatawaran
ay hindi nangangahulugang pagbura sa nakaraan, kundi ang pagtanggap na ang mga sugat ng kahapon ay hindi na hahayaang magdikta sa ganda ng kanyang bukas. Si Clara ay nanatiling isang matatag at iginagalang na pinuno, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang puso ay bukas muli sa pag-ibig na may kasamang pagpapahalaga sa sarili. Nahanap na rin ni Leo ang tunay na kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya ang lalaking nabulag ng ambisyon at huwad na obligasyon. Sa tabi ni Clara, natutunan niyang mamuhay ng may kababaang loob. Ang kanyang kaunting pilay ay nanatiling paalala ng kanyang huling sakripisyo, ngunit para kay Leo, ito ang kanyang pinakamagandang marka, isang patunay na sa wakas ay natuto siyang magmahal ng higit pa sa kanyang sarili. Hindi na sila ang Panginoon at alipin. Sila ay naging magkatulong sa pagbuo ng isang buhay na nakabase sa pantay na respeto at walang hanggang tiwala. Habang ang kapayapaan ay nananahan sa kanilang tahanan, ang hustisya naman ay tuluyang naghari sa buhay ng mga naghasik ng dusa. Sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, si Stella ay patuloy na nabubuhay sa anino ng kanyang sariling mga kasalanan. Walang sino man ang nagnanais na alalahanin ang kanyang pangalan. Si Doña Rosa, sa kanyang maliit at tahimik na apartment, ay natutong mabuhay ng may pagkilala sa hiya, isang mahalagang aral na huli na niyang natutunan, ngunit nagbigay sa kanya ng pagkakataong pagnilayan ang bawat pagkakamali niya kay Clara. Ang kwentong ito ay nagiiwan ng isang mahalagang aral para sa bawat kababaihan, na ang dangal at pagpapahalaga sa sarili ay hindi kailanman dapat isakripisyo para sa pag-ibig. Ang isang mabuting asawa ay hindi ang isang martir na nagtitiis ng walang hanggang sakit, kundi ang isang babaeng marunong tumayo, lumaban, at yakapin ang kanyang sariling lakas upang muling bumangon mula sa alab ng kabiguan. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, palaging may naghihintay na bagong umaga na puno ng pag-asa, pagpapakumbaba, at isang pag-ibig na tunay na nagpapagaling.